Akala ko wala, hindi nag-record. Good morning everyone. Kahapon is na alutan ko ito then madilim na. So, hindi natapos. So, ngayon, ang gagawin ko nito is ibabrush ko itong ano niya, yung punuan. What they call this in Tagalog, basta punuan sa Bisaya. Then, ito na ang itsura ng aking red picos. So, itong red picos is madaling mabali itong mga sanga na dapuan ng ibon, so madaling mabali. So ang front ko dito is this area here. So yan dito. So gawin ko dito is kasi pag ako kuha ng hose is para maputik dito sa baba. So gawin ko dito kasi ang linilisan ko na lang dito is dito na lang punuan kasi may umiitim tapos parang ayokong hindi magandang tingnan para sa akin. So ganito ang ginagawa ko kasi pag hindi siya linilisan, it's look old pero pangit tignan, parang ugly. Basta pangit. So pag mabrasan ito tapos pumuputi na ito, it look neat siya. So matanda pa rin siyang tingnan pero parang malinis. So maganda siya pag decoration. If ever ilagay niyo sa loob ng bahay for short time lang. So ayan na. Ipo-focus ko mamaya after na mabrasan ko ito. Kaya ang ginawa ko dito, tinanggalan ko ng wire then minimal na lang yung wire na naiwan. Mostly binabanting ko kasi itong red picos is pag malimutan mo na maglulubunan na yung wire tapos hindi mo matanggal kaagad, ang mangyari is mabali siya yung area saan na yung wire na lulubunan pag magkapali ka ng paghatak, pag-even. Ayan maganda na siyang kaunting. So, tignan mo itong area na ito. Yung makikita dyan sa zoom. Hopefully hindi matakpan. Yan. So, this area here. Then, di ba mas maganda siyang tingnan pa. Kita yung so hindi 100% totally mapuputi siya pero okay, itong ginagawa ko is very common sa mga expert sa mga bonsai. Talagang linilisan nila yung nila, mga materials para neat tingnan. So yun na, nalinis na siya ng kaunti. So balik tayo doon sa normal setting ng camera kung saan nakalagay. Yung setting pa lang yung setup. So ito lang ang gagawin is para hindi magastos sa tubig. Ito lang, bibili lang kayo ng sprayer
tapos brush na sa toothbrush, then ganito lang. Kasi pag hose ang gagamitin, mataas talaga yung pressure, pero the problem is magastos sa tubig. So this is the way na matipid tayo sa ating matipid tayo sa ating tubig. So ito nang itsura niya, almost malinis ko na lahat. Then after matuyo ito, pumuputi na itong punuan niya. So maganda na siyang tingnan. So ito ang itsura ng aking red ficus na inaayos ko kahapon. Nabutan ako ng dilim. So hindi ko nalinisan kaagad. So kaunti na lang yung wire na iwan, mostly mga banting-banting na lang. Then ang gawin ko dito is gupit-gupit. So iwasan ko na lang magdi-defoliate because marami na akong red ficus, lagi kong dinidefoliate. Ang nangyari is nag-dieback yung mga sanga. In fact, dito sa taas, ito, winawire ko kasi bakante dito na area, namatay man. So ang kailangan ko is makahanap ng shoot dito lalabas para ma-cover up itong mostly area na ito. So hindi basta madali itong paggawa ng bonsai. Minsan may failure, minsan may success. Dito sa amin, ang dami ko ng mga bonsai nga namamatay dahil sa what we call parang napabayaan or dahil sa marami. Tapos ang init pa ng panahon ngayon. So yun, mahirapan. So this time today is parang 3 beses na ako magdidinig ng halaman ko. Then ito lang ang masishare ko, 8360 ko. Tingnan niyo kung maganda ba siyang tingnan sa video. Hopefully maganda. So kung hindi, okay lang. Sanay na ako sa ganito kasi dito sa bahay parang mga 3% lang yata yung magandang tingnan, mostly hindi man maganda. So follow next. Diba na ito? Ito na naman ang isi-share ko sa inyo. This is Don Manuel. Yan. So same pa rin, maraming nagda-dieback na mga sanga, mga matay, sayang. So itong Don Manuel, mahirap gawing bonsai. Minsan hindi mag-success yung mga sanga. Tingnan mo, ang liit, hindi lumalaki. So ang gawin ko dito is tanggalin ko itong mga wire temporarily, tapos i-trim ko. Doon hayaan mo na mag-wild bago ko i-wire ulit. So ito ang susunod ko. Kakain muna ako ng almusal, tinatawag. So balik na ako. Tapos ang gawin ko dito is alot-alot na lang. Then tanggalan ng wire dahil ibalik sa wild. Yan, bubula ko. Hindi ko. Yan. Ito, namatay dito. Hinila ko, namatay. Sa front. So, yun ang itsura niya. Sabi ko, may isa pa, naiwan. Kasi pag hindi yung putulin, diretso-diretso yung pagtubo. Ano na lang, hindi ko na lang ito sa pabayaan niya. Maging lumalaki. Kaya ano na lang. So hanggang dyan na lang. So, parang disappointing itong klase na materials. So ito lang ang masashare ko for this morning.
One is itong paglilinis ko ng aking red ficus na kahapon ko natapos, then nalinisan ko ngayon, pa-share ko sa inyo. Then, and also this, what we call this, Don Manuel, Don Ramon, basta Don Manuel. Bonsai materials, tuod diri kailangan pang i-carve. And basta, mahirap itong gawing bonsai, itong Don Manuel. Hindi siya pang forever na bonsai o hindi magtatagal ng matagal na panahon. So, again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice day. Bye-bye.